We also made clear that we will issue an invitation for Ukraine to join NATO when allies agree and conditions are met. This is a strong package for Ukraine and a clear path towards its membership in NATO. Sa Vilnius Summit, inaprubahan ng North Atlantic Treaty Organization o NATO ang isang plano na magtatakda sa Ukraine na maging kasapi ng military alliance nito araw ng Martes, July 11. Kasama sa plano ang paglalagay sa Ukraine sa isang multi-year assistance program upang mapadali ang paglipat ng armadong puwersa ng Ukrainian mula sa Soviet era patungo sa mga pamantayan ng NATO. Makakatulong din ang plano na muling itayo ang security at defense sector ng bansa na sumasaklaw sa mga pangangailangan tulad ng gasolina, kagamitan sa pagdamina at mga supply na medikal. Ayon naman kay NATO Secretary General Jens Stoltenberg, magpapatuloy ang assessment ng mga ito patungkol sa pagiging kasapi ng Kyiv sa NATO. Magpapadala rin ito ng imbitasyon sa Ukraine na sumali sa alyansa kung sasang-ayon ang mga kaalyado at matutugunan ang mga kondisyon. Gayunman, nananawagan sa NATO si Ukrainian President Volodymyr Zelensky na magpadala sa kanyang bansa ng isang malinaw na senyales patungkol sa pagiging miyembro nito. Aniya, unprecedented at hindi makatotohanan kung walang timeframe para sa imbitasyon o sa pagiging miyembro ng Ukraine. Dagdag rin nito, mayroong hindi malinaw patungkol sa mga kondisyon na binanggit ng NATO. Araw ng Miyerkules, July 12, nakatakda naman ang pakikipagpulong ni Zelensky sa bagong tatag na NATO-Ukraine Council. Justin Masakayan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.